Muli. Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yan, maaari niyo po bang batiin yung inyong katabi at sabihin, kapatid, huwag mong tutulugan ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Yan, sige po. Sana nga po ay walang matutulog sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Yan, sa aking pong pag-uumpisa, yan, yung aking pong mensahe ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Love God, Lead People. Ito po ay matatagpuan natin sa John chapter 21, verse 15 hanggang 19. Hayaan niyo pong basahin ko pong muli sa Tagalog. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli niyang tinanong si Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat muli ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na muli kaming makakapakinig ng iyong salita. Patuloy na ikaw pong siyang manguna. Patuloy na ikaw ang siyang kumilos, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas. Patuloy na tumimo po sa aming mga puso yung iyong mensahe na aming papakinggan at pag-aaralan ngayong umaga. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, ang 1 chapter 21 po ay pagpapakitang muli ni Jesus sa kanyang mga alagad upang ipanumbalik sila sa kanilang unang pagkatawag bilang mga alagad. Ito po ay makikita natin sa Lucas chapter 5 verse 1 hanggang 11. Upang lalo po nating makita ang pagkakatulad ng Lucas chapter 5 at 1 chapter 21, ay pinagsama ko po ito. Mababasa po natin sa verses 5 and 6. Yan po, yan. Sabi po dun sa John chapter 21, verse 5 and 6, sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila, ito ay hindi na nila makaya sa dami ng huli. Doon naman po sa Lucas chapter 5, verse 5 and 6, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang lambat. Kaya nga, nang makita ni Juan ang himala sa maraming huli ng isda, naalala niya agad si Jesus, sapagkat pamilyar sa kanya ang pangyayaring iyon, gayon din si Pedro. Yan, makikita po natin, ito po yung time, dun po sa John, ito po yung time na si Jesus po ay hindi pa siya pinapatay. At doon makikita natin, dito po sa pag-uusap nila, na bumalik yung alaala ni Pedro kung paano siya tinawag ng ating Panginoon. At ito po yung ganap dito po sa John chapter 10, ito po yung time na kung saan si Jesus ay bumalik muli.
at nagpakita muli sa kanyang mga alagad after na siya ay patayin. Yan. Sinabi kay Pedro na alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoong iyon. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Si Jesus ay nagpakitang muli sa mga alagad upang sila ay paalalahanan sa kanilang pagkatawag at tagubilin sa malaking misyon na kanilang gagawin. Kapag bumalik na siya sa Diyos Ama, yan, makikita po natin nang mamatay si Jesus, labis na nawala ng pag-asa, gayon din ang direksyon ang mga alagad, gaya na lamang po ni Pedro. And after po na si Jesus ay ipako dun sa krus, parang itong mga alagad ay nawala na sila ng gana. Kasi wala na nga si Jesus eh. Yan, kumbaga isa doon po ay si Pedro. Parang yung direction niya ay nawala na, nalayo na. Parang yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon ay hindi niya na sinunod. Yan, sabi po rito, nawala ng direksyon si Pedro sa kanyang pagkatawag bilang mangingisda ng mga tao. Kasi nga, wala na si Jesus nito eh, yung time na to. Yan. Magkasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinatawag na Kambal, Nathaniel, na taga-Kana, sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Yan, imbis po na mangisda ng tao, ano ang ginawa ni Pedro po? Doon sa binasa po natin. Siya po ay nangisda na lamang. Yan, kasama yung iba pang mga alagad. Sila ay bumalik sa kanilang dating trabaho. Kasi nga parang wala nang nag-guide sa kanila eh. Simula nung si Jesus ay namatay na, napako na sa krus. Yan. Hindi ito ang unang pagkikita ni Jesus sa mga alagad pagkabuhay niyang muli. Sabi sa John chapter 1 verse 14, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Ibig sabihin, after na si Jesus ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay bumalik upang magpakita sa kanyang mga alagad. At ito po yung pangatlong beses na pagpapakita niya sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, bago pa man po ang pagtatagpong ito, ay minsan nang nagkita at nagkausap ang mga alagad at si Jesus, lalo na si Pedro. Ngunit hindi pa rin ito naging dahilan upang sila ay bumalik agad sa pagkatawag sa kanila ng Diyos. Makikita po natin, ano po yung ginawa ni Pedro kay Jesus? Sino po ang nakakaalam? Ano po yung ginawa ni Pedro kay Jesus? Ipinagkanulo po ba? Ano po yung ginawa ni Jesus? Tinanggi. Diba? Itinanggi niya, nakilala niya tong si Jesus. Diba? Itinanggi niya, hindi ko po kilala yan, o ipapako siya dun sa krus. Diba? Itinanggi ni Pedro itong si Jesus. Yan. Bilang pong Kristiyano, dumadating po ba tayo sa ganitong yugto ng buhay natin? Na nakakalimutan na natin kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Sa tingin niyo po, tayo po ba ay dumarating na sa punto ng buhay natin na nakakalimutan natin na tayo ay tinawag ng Diyos? Baka minsan nagiging busy na tayo. Nagiging busy na tayo pagpayaman. Ayun po ba? Nagiging busy na tayo sa negosyo. Nagiging busy na tayo sa trabaho, sa pag-aaral. Minsan nakakalimutan na natin kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Alam nating iniligtas tayo ng Diyos, ngunit hindi natin ginagawa ang dapat ginagawa ng mga taong iniligtas. Iniligtas tayo ng Panginoon, pero ang tanong, iginagawa po ba natin yung responsibility natin bilang iniligtas ng ating Panginoon? Sino po dito sa atin ang nakakabisado ng John 3:16? Naku, sa 10 lang naka-memorize ng John 3:16. Yan. Sino po ang naka-memorize ng John 3:16? Yan, sana po lahat po tayo. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa Tagalog po, gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po, kahit itong verse lang to, ay ma-memorize po natin. Sapagkat ito po yung dahilan kung bakit po tayo naligtas. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na ibinigay niya yung kanyang buktong na anak para sa ating mga kasalanan.
kasalanan. Alam naman natin na ang verse na ito ay tungkol sa pag-aalay ng buhay ni Kristo para sa atin. Ngunit alam din ba natin ang 1 John 3:16? Sino po ang nakakaalam ng 1 John 3:16? Naku, hindi po natin alam yung 1 John 3:16. Doon na po tayo sa John 3:16. Yan. Ang 1 John 3:16 po ay ang dapat nating maging tugon sa pagliligtas ni Kristo sa atin. Yung 1 John 3:16 naman po, ito naman yung magiging tugon po natin sa pagliligtas ni Kristo sa atin. Ang sabi po dun sa 1 John 3:16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Doon sa John 3:16 po, inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Ang sabi naman po sa 1 John 3:16, ialay naman natin yung ating mga buhay para kanino daw po? Para sa ating mga kapatid. Sino po yung mga kapatid ninyo? Tingnan niyo po yung kaliwa ninyo. Tingnan niyo po yung kanan nyo. Yan po yung mga kapatid ninyo. At yung mga nasa labas pa na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Totoo po na hindi tayo katulad ni Pedro at ng iba pang alagad na tinawag ng Diyos upang mag full-time pastor o mag full-time sa ministry ng Panginoon. Ang mga alagadong tinawag sila ni Jesus ay iniwan nila ang kanilang mga hanap buhay o negosyo upang sumunod sa Panginoon. Si Peter po, ano po ang trabaho ni Peter? Okay, siya po isang mangingisda. At nung siya ay tinawag ng Panginoon, iniwan niya yung kanyang trabaho na yon at siya ay sumunod sa ating Panginoon. Hindi man po tayo lahat ay tinawag, naiwan ang ating trabaho o ang ating negosyo upang mag full-time sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo naman ay tinawag ng Diyos upang maging saksi o witness upang makilala ang iba kay Kristo. Hindi po excuse, hindi natin kailangan mag full-time as a pastor, as a missionary worker, kundi kahit meron tayong trabaho, ay kaya pa rin natin gawin sa pamamagitan ng pag-witness, pag-share ng salita ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo rin ay maging instrumento niya upang mailapit ang iba sa Kanya at magkaroon din ng kaligtasan tulad natin. Sino po dito na merong nag-share sa Kanya ng kaligtasan? Naku, wala po. Ano po, saan lang po tayo naligtas? Sino po rito mayroong nag-share sa kanya ng salvation? Ayan, lahat po tayo, di ba? Ako po, product din po ako ng pag-share ng gospel sa akin kung bakit po ako nakakilala sa Panginoon. At yun po, once na ibinigay, ginawa natin yon, tayo po is responsibility na rin natin na gawin natin naman yon sa iba na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Ngunit paano nga ba natin ilalapit o ililid ang mga tao sa ating Panginoong Hesus? Upang mas madali po nating tandaan ang pag-aaralan natin ngayon, ay nilagyan ko po ng kahulugan ang bawat letra ng salitang lead. Ayan. Ang unang dapat nating gawin upang mailapit o ilid ang mga tao sa ating Panginoong Hesus ay letter L. Ano po yung letter L? Love God. Mahalin natin ang Diyos. Sino po rito mahal ang Diyos? Naku, ilan lang ang mahal ang Diyos. Ayan, sino po rito ang mahal ang Diyos? Amen. Iilan lang talaga. Ayan, hindi nyo po mahal. Sa mga hindi nagtaas na kamay, hindi nyo po mahal ang Diyos? Ayan, dapat po ay mahalin natin ang Diyos. Ayan, sabi po rito, ano nga po ba ang pinakamahalagang utos? Yan, sino po ang nakakaalam ng pinakamahalagang utos? Di ba? Meron pong, in Old Testament, meron pong 10 Commandments. Tama? In New Testament, ginawa ng Panginoon, ibinuod na lang yung 10 Commandments. Ano po yung dalawang utos ng Diyos? Greatest Commandment. Hanggang Sol na lang. Ayan. Okay, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Yan, makikita po natin dun sa 10 Commandments po ng Panginoon in Old Testament, yung una at pang-apat, saan tumatalakay po yun? Sa Diyos. In dun sa 6 and 10 naman po, saan naman tumatalakay yun? Sa kapwa. At yun yung second commandment. Ano yung second commandment?
Yan. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi na tayo pinahirapan ni Jesus i-memorize yung 10 Commandments. Dalawa na lang sa New Testament. Yung mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Balikan po natin yung talatang binasa natin kanina dun sa John chapter 21, verse 15 hanggang 19. Ang sabi po sa 1 chapter 21, verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Kung kayo po kaya yung nasa sitwasyon ni Pedro, tapos tanungin kayo ni Jesus, ano yung mararamdaman ninyo? Mainis po ba kayo kay Jesus? Kulit naman to ni Jesus, ilang beses ko na nga sinabing mahal kita eh. Diba? Sa tingin niyo po kaya, yan, bakit kaya 3 beses itinanong ni Jesus yun kay Peter? Ano kaya yung dahilan? Bakit 3 beses itinanong ni Jesus yun kay Peter? Na mahal mo ba ako? Sino po nakakaalam? May prize po sa langit. Di, joke lang po. Bakit po kaya 3 beses na tinanong yon ni Jesus kay Peter? Ni Jesus kay Peter? Bakit 3 beses po? Okay, tama po si Ate Noemi. Kasi 3 beses din niyang itinatwa si Jesus. Yan. Kung napansin po natin, ilang beses tinanong ni Jesus si Pedro ng mahal mo ba ako? 3 beses. Bakit po kaya 3 beses? Tinanong ni Jesus si Pedro ng mahal mo ba ako? Yan. Ang dahilan po, dahil 3 beses din itinatwa ni Pedro si Jesus. Diba? 3 beses niyang dininay na si Jesus ay kilala niya. Ngunit hindi po ito itinanong ni Jesus upang mapahiya si Pedro. Yan, hindi po yun yung reason ha. Bakit? Para mapahiya si Pedro. Dahil 3 beses mo akong itinatwa, 3 beses ko rin tatanungin sa'yo na mahal mo pa ako. Hindi po yun yung reason. Ang reason po kung bakit itinanong yon ni Jesus ng 3 beses sa kanya ay upang ipanumbalik sa kanya yung relasyon niya sa ating Panginoon. Parang tinapik niya si Pedro, anak, parang nakalimot ka yata eh. Di ba? Parang nakalimot ka yata. Bakit ganyan? Di ba? Kumbaga parang yun yung purpose eh. Bakit itinanong yun ni Jesus kay Pedro eh? Para manumbalik itong si Pedro sa relasyon niya sa ating Panginoon. Kasi nga nung dumating yung time na si Jesus ay pinako na dun sa krus, parang itong si Pedro nawalan na ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Parang ayoko na Lord. Di ba? Dahil dun sa mga nangyari. Pero dahil nga sa pagmamahal ni Jesus kay Pedro, 'di ba? Tinawag pa rin niya. 'Di ba? Kung tayo tayo po sa panahon ni Jesus, tinatwa na tayo. Kakausapin pa ba natin 'tong taong 'to? Hindi na. Dinanay mo na nga ako, bakit kita kakausapin? Pero si Jesus, mahal niya si Pedro. Hindi lang si Pedro. Mahal niya yung kanyang mga alagad kung bakit sila ay nilapitan pa, pinuntahan pa ng ating Panginoon. Sa tagpong ito, nais ipahalam ni Jesus kay Pedro na anuman ang nagawa niyo noon ay pinatawad na ito ni Jesus at nais niyang muling gamitin ni Jesus upang alagaan ang kanyang mga tupa. Ganon din po sa atin. Kahit ilang beses po tayong nagkakasala sa Panginoon, ang Diyos ay mapagpatawad. Amen po ba? Kahit pa ulit-ulit na tayong nagkakasala, ang Panginoon patatawarin pa rin tayo. Diba? Gaya nung ginawa ni Peter. Kung tutusin yung ginawa ni Peter, diba? Na pagtatwa sa kanya ay hindi maganda. Pero dahil nga sa mahal niya, si Peter, mahal niya yung kanyang mga alagad. Nandun yung forgiveness ng Panginoon. Ganun din po sa atin. Kahit pa ulit-ulit po tayong nagkakasala, yung pagpapatawad ng Panginoon laging nandyan. Pero, hindi po yun excuse para magkasala po tayo. Kasi bilang mga Kristiyano, minsan nagiging excuse natin. Kasi ang Diyos ay mapagpatawad. Gagawin ko muna to. Lord, mamayang gabi naman magtutuos tayo eh. Magpe-pray ako sa iyo para humingi ng tawad. Gagawin ko muna to. Kasalanan na to. Tapos mamayang gabi, Lord, patawarin mo po ko sa kasalanan ng aking nagawa. Minsan, nagiging excuse yung mapagpatawad ng Diyos. Pero lagi nating iisipin,
Hindi lang pagpapatawad ang ibinibigay ng Panginoon. Ang Diyos po din natin ay handang parusahan tayo dun sa mga bagay na ginagawa po natin. Sa salitang Griego, yan, sabi po rito, ang katumbas po ng salitang mahal mo ba ako na tinanong ni Jesus ay, ano raw po? Agape. Yan. Ano po ibig sabihin ng agape? Yan. Sabi po, ang agape po ay ang pinakamataas na uri ng pag-ibig at ito ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos sa makasalanang tao. Ito ay tinatawag ding unconditional love. Ibig sabihin, pag-ibig na puno ng biyaya at patuloy na naghahangad ng ikabubuti ng kanyang iniibig. Unconditional love. Kaya niyo po bang ibigay yan sa katabi ninyo? Yung unconditional love na yan. Oh, yes daw, yes. Yan. Di ba? Yan po yung agape love. Yung meaning po nung mahal mo ba ako. Yan. Sabi po dyan. Yan, makikita natin. Yan, love God. Yan, agape or unconditional love. Samantalang, ang kahulugan naman ng pag-ibig na sinagot ni Pedro sa tanong ng Panginoon ay brotherly love. Yan. Na ang katumbas sa salitang Griego ay, ano daw po? Phileo. Ayan, Phileo. Mas mababaw ito sa kahulugan ng agape, ngunit ito ay ikalawa sa kahulugan ng pag-ibig na ginagamit sa Biblia. Ang pagmamahal sa kapatid o kaya naman sa kaibigan. Yun po yung brotherly love or Phileo. Ayan. Ano po ulit yung una? Agape. Ano po yung ibig sabihin ng agape? Unconditional love. Ano naman po yung pangalawa? Phileo. Ito naman po ay brotherly love. Yung kanina po, yung agape love, ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal niya kay Pedro. Pero yung pinalit ni Pedro sa kanya ay brotherly love, yung Phileo. Ayan. Makikita natin sa pakikipag-usap ni Jesus kay Pedro, nais ni Jesus na malaman ni Pedro kung ano ba ang dapat ang maging dahilan ng pagsunod ni Pedro sa kanya. Ano ba ang dapat maging motibo niya sa paglilingkod sa Panginoon? Ito ay dapat walang iba kundi ang pag-ibig niya sa Diyos. Tayo, ano ba ang dahilan bakit mahal natin ang Diyos? Tanungin niyo po ba yung katabi niyo? Ano po ba yung dahilan bakit mahal mo ang Diyos? Bakit mo nga ba mahal ang Diyos? Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 13, verse 1 hanggang 3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Kung mahal lang natin ang Diyos dahil sa mga mabubuting bagay na ginagawa at gagawin niya para sa atin, hindi ganitong pag-ibig ang hinahanap niya. Ang nais niya ay pag-ibig na handang mag-alay ng buhay para sa Kanya, gayon din sa iba. Yun yung nais na pag-ibig ng Diyos na dapat nating ibigay. Tandaan natin, hindi siya Panginoon, kundi Panginoon. Minsan, nagiging Panginoon na lang. Ano po yung Panginoon? Lord, pengin ganito, pengin ganyan, pengin ganito. Nagiging Panginoon na lang, hindi na nagiging Panginoon. Sana po, huwag maging ganon yung ating pagkatawag sa Panginoon, yung ating pag-ibig sa Diyos. Dahil mahal lang natin ang Diyos, kaya humihingi tayo sa Kanya. Sana po, mahal natin ang Diyos dahil handa nating ialay yung ating buhay para sa Kanya at para sa ating mga kapatid. Kung ang ating pag-ibig sa Panginoon ay nanlalamig na,
o unti-unting nawawala, yan. Sino po rito nanlalamig na yung pagmamahal niya sa Diyos? Wala naman po. Yan. Pwede sa kapwa na lang naman lamig. Huwag lang sa Diyos. Di ba? O yan, muli po nating pag-alabin. Tulad nga ng sinasabi sa Pahayag chapter 2, verse 3 hanggang 5. Alam ko ring matyaga ako, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Kapag tayo ay nanlalamig na sa Panginoon, balikan natin tong verse na to. Yan, sinabi ng Panginoon, subalit, sabi niya, di ba, may isang bagay na ayaw ko na sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Yan, sabi doon, gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag tayo ay dumarating sa punto na nanlalamig na sa Panginoon, balikan natin kung paano tayo minahal ng Panginoon noong una. Balikan natin kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Balikan natin yon. Kasi doon tayo ulit kukuha ng lakas para lumakas yung ating pag-ibig muli sa Panginoon. Manumbalik muli yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Alalahanin natin muli ang pag-ibig ng Diyos sa atin upang makapag-alay din tayo ng pag-ibig sa iba at mailapit natin sila sa ating Panginoon sapagkat hindi tayo makapagbibigay ng tunay na pag-ibig sa iba kung hindi natin mararanasan ang tunay na pinagmumula nito, walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi natin maibibigay yung pag-ibig sa ibang tao kung mismo sa sarili natin ay hindi natin nararanasan yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Para maibigay natin yung pag-ibig natin sa iba, ramdamin muna natin kung paano nagmahal ang Diyos sa atin. Ikalawang paraan, upang mailapit natin ang mga tao kay Kristo. Ano po ulit yung una? Love God. Pangalawa naman po ay empowered by the Holy Spirit. O lagi nating taglayin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa araw-araw ng ating buhay. Nang si Jesus ay umakyat sa langit, binilinan niya na maghintay ang kanyang mga alagad sa pagbaba ng Espiritu Santo. Ito po ay mababasa natin sa Gawa chapter 1, verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Espiritu Santo ay ipinadala ng Diyos Ama upang maging patnubay at kasama ng mga alagad magpakailanman. Ito po ay makikita natin sa John chapter 14 verse 16. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino po yan? Sino po yung binigay na yon? Yung Holy Spirit. Yan po yung makikita natin. Kaya ito na. Ayan, sabi ito, sa Greek po is alos. Yan, sa salitang Griego, ang katumbas po ng isa pang, ay ang ibig sabihin ano raw po? Sa Greek word? Alos. Yan, o sa Ingles ay another. Ay alos na ang ibig sabihin ay kaparehas na kaparehas. O katulad na katulad, walang pagkakaiba. Yan po yung ibinigay ng Diyos. Sino po yung ibinigay niya? Yung Holy Spirit. Ibig sabihin, sabi nga natin, tayo po ay naniniwala sa isang na may tatlong, ano po yung tatlong persona? Ayan, kala ko po hindi po nyo alam. Ayan, di ba? Tayo po ay naniniwala na meron tayong iisang Diyos na may tatlong persona. Halimbawa, ayan, tingnan nyo po yung mga monoblock na inuupuan ninyo. Ayan. Parehas po ba ng kulay? Parehas. Yung laki at kapal? Parehas din. Yung taas? Di ba? Wala pong pinagkaiba. Gayon din naman po yung ipinadalang patnubay ng Diyos Ama sa mga lagad noong araw ng Pentecostes.
ay minsang katulad ni Jesus. Taglay niya mismo ang katangian ni Jesus, ito ay ang banal na Espiritu. Bakit nga ba mahalaga ang Espiritu Santo sa buhay ng Kristiyano? Balikan po natin yung Gawa chapter 1 verse 8. Ang sabi po sa talatang ito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Espiritong Santong tatanggapin ng mga alagad ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang sila ay maging saksi sa lahat ng tao. Kung matatandaan po ninyo, noong araw ng bumaba ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, ay napuspos ang mga alagad ng Espiritu Santo mula sa pagiging takot, mahina at walang pag-asa, ay nagbago ang mga alagad. Sila ay naging matapang at nabuhay muli ang kanilang pag-asa at pananampalataya dahil sa Espiritu Santo. Makikita po natin sa Gawa chapter 4 verse 8 at 13, sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Verse 13, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Tandaan natin, mga kapatid, na ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi mahirap. Amen po ba? Parang hindi po kayo sigurado, parang hindi po kayo sang-ayon sa akin. Mahirap po ba ang maging Kristiyano? Hindi, oo. Ang marami sabi, mahirap. Ayan. Ito ay imposible. Tignan niyo po itong mga alagad na ito kung paano ang kanilang buhay noon. Hindi mo iisipin na gagamitin ng Diyos ang kanilang buhay upang ang iba naman ay mabago din gaya ng pagbabago sa kanila ni Kristo. Diba? Ang pagiging Kristiyano hindi po mahirap kung kasama po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Parang ilan na po. Amen po ba? Amen. Di ba? Makikita po natin itong mga alagad ng Panginoon. Sino po ito? Mga ordinaryong tao, mangingisda, tax collector, pero sila ay pinili ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Di ba? Sila ay pinili ng Panginoon para ipangaral ang salita ng ating Panginoon. At hindi po sila nahihirapan kasi alam nila na yung pinaglilingkuran nila eh. Kung tayo po as a Christian, kung alam po natin na kung sino ang pinaglilingkuran natin at kung saan tayo nakapokus, hindi po tayo mahihirapan maging Kristiyano. Amen po ba? Kasi kung tayo po ay titingin lamang sa ating mga katabi at sa mga tumatayo dito, matitisod at matitisod po tayo. Amen? Bakit? Kasi wala namang taong perpekto. Lahat po tayo ay nagkakasala. Pero kung ikaw po ay tunay na Kristiyano at tumitingin ka sa Panginoon, kailanman ay hindi ka matitisod. Bakit? Kasi alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Kung bakit ka naglilingkod. Dahil ang ating Panginoon. Kaya mahalaga po na tayo ay laging mamuhay sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gaya nga po ng sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kung ang nakapokus natin ay ang ating Panginoon, anuman yung mga nakikita natin sa ating paligid ay hindi tayo madadala. Bakit? Kasi alam natin na yung ating Panginoon yung ating pinaglilingkuran. Sa Biblia po, may tinutukoy po na 3 uri ng tao. Ayan, meron po tayong 3 uri ng tao na pag-aaralan. Ang una po ay ang tinatawag na natural man. Ano po o sino po itong natural man? Yan. Ang natural man po ay isang taong walang patnubay ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, wala pa si Kristo sa kanyang buhay. Kaya sa sarili niya pa ang naghahari sa kanya. Yan. Makikita po natin sa 1 Corinto chapter 2 verse 14.
Yan, ito po. Yan, nilagay ko po yung English kasi para malaman nyo talaga na nasa Biblia po talaga yung word na natural man. Yan, babasahin ko na lang po sa Tagalog. Sabi dun sa 1 Corinthians, chapter 2, verse 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Yan po yung tinatawag nating natural man. Yan, alam po ba natin na nung tayo ay makasalanan pa, wala pa sa atin ang Espiritu Santo. Yan, kasi dati nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, tayo po ay nasa makasalanan pa. Lahat ng bagay ay ginagawa po natin. Amen po ba? Kung magmura, makipag-away, magsugal, lahat ng yon. Bakit? Kasi hindi pa natin kinikilala ang ating Panginoon. At tayo ay nandun pa sa makasalanang buhay. Yan. Sa isang tao kapag siya ay tunay na tumanggap sa Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, at ito po ang katangian ng ikalawang uri ng tao sa Biblia, ang spiritual man o spirit-filled man. Ito naman po yung pangalawang uri ng tao, yung tinatawag nating spiritual man or spirit-filled man. Ano raw po yung meron sa kanya? Okay. Yan, si Kristo naman, yung nag-ahari at ang sarili ay sumusunod sa kalooban ni Kristo. Yan naman po yung spiritual man. Ang spiritual man ay isang taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Si Kristo na ang nag-ahari sa kanyang buhay at hindi na ang kanyang sarili. Kanina po, sa natural man, wala pa si Kristo sa kanyang buhay. Dito naman po sa spiritual man, ito na yung nakilala niya ng Diyos at meron na kumikilos na sa kanya ang Espiritu Santo. Dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo, lagi siyang sumusunod sa kalooban ni Kristo. Siya rin ay kinikilala ng Diyos bilang anak niya. Ito po ay mababasa natin sa Roma chapter 8, verse 14 hanggang 17. Sabi po rito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yan. Kapag daw po tayo ay pinapatnubayan na ng Espiritu ng Diyos, tayo po ay anak na ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po ba ay spiritual man? O baka nandun pa rin tayo sa natural man? Na nakilala na natin ang Panginoon, pero namumuhay pa rin tayo sa pagkakasala. Sabi po sa Roma chapter 8, Roma chapter 8 verse 14 hanggang 17. Yan na po yan. Yan. Sabi po, ang sabi din po sa Galatia chapter 5 verse 22, ang nagtataglay ng Espiritu Santo ay may bunga ng, ano raw po yun nandyan? Yan. Sino po rito ang spiritual man na? Wala pa. Naku, patay tayo nito, Pastor. Wala pang spiritual man dito. Wala pa po. Sino po ang nagsasabing siya ay nasa spiritual man na? Naku, wala talaga. Mag-evangelize po tayo ngayong araw na to. Ayan. Sabi po, kung tayo daw po ay nasa spiritual man na, dapat daw po ay nasa atin na itong mga to. Ano-ano daw po yun? Dapat daw po meron tayong pag-ibig. Amen po ba? May pag-ibig po ba tayo? Meron tayong kagalakan. May kapayapaan dapat daw tayo. May pagtsatsaga daw dapat tayo. Kahinahunan. Yan. Nasa atin po ba yung pagiging mahinahon? O lagi tayong galit? Yan. At syempre, yung pagpipigil sa sarili. Di ba? Ang hirap. Parang, ang hirap naman nun, Lord. Parang out of ilan to? Parang dalawa lang yata ang meron sa akin. Di ba? Pero sinasabi po yan ng Panginoon eh. Dapat daw po na tayong nakakilala na sa Panginoon ay taglay na natin yung ugaling ito. Meron na daw dapat tayo nito. At ipinamumuhay na raw dapat natin yung mga ugaling ito. Eh mamaya na, pag uwi mo ng bahay, walang sinaing eh. Wala kayo sinaing? Anong nagsimba ako? Ano kakainin natin ngayong tanghali?
Wala ka na kagad pagpipigil sa sarili. Di ba? Yun po eh. Tapos sabihin mo, nagsimba ako, pero hindi ka naman nagsimba, wala kang katapatan. Di ba? Tapos yung mga kapitbahay mo, sinabing Kristiyano ka, tapos nagtapon lang ng ano sa pinto mo, ano, hindi kayong katapon eh, bahay naman kayo. Wala kang kabaitan. Di ba? Yun po eh. Di ba? Minsan baka wala na yan sa atin. Diba? Lahat tayo laging lugmok. Kala mo, lahat ng problema nasa iyo na. Diba? Bibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan. Kristiyano na tayo eh. Kinilala na natin ang Panginoon as Lord and Savior eh. Yan. Challenge ko po kayo pag uwi nyo sa bahay. Tingnan nyo po kung ano nyo masusunod nyo dito, ha? Yan. Tingnan po natin. Okay, tumatawa po tayo. Yan. Tingnan tayo, may pag-uwi ninyo, walang sinaing si Mister. Tingnan natin talaga kung kahinahunan yung iaan ninyo mamaya sa inyong mga asawa. Di ba? Sana po sa Christian ay itong mga taglayin po natin yung mga bagay na ito. Sapagkat ito daw po ay ano? Bunga ng Espiritu Santo. Nasa atin na po ba ang Espiritu Santo? Amen. Kasi nung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, yun po yung binigay ng Diyos. Yung Espiritu Santo at yung bunga ng Espiritu Santo ay itong mga to. Yan. Sana po yan, challenge ko po kayo. Lalo na kay Ate Beth. Hindi, joke lang Ate Beth. Yan. Sana po ay taglayin natin itong mga bagay na ito. Yan. Sabi po, ang ikatlo at panghuli naman pong uri ng tao ay tinatawag nating carnal man. Ito yung madalas na sinasabi ni Pastor. Ano nga po ba yung carnal man? Yan, ang carnal man ay isang taong tumanggap na kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas ng kanyang buhay, ngunit nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala o sa kanyang makabundong gawain. Tinanggap niya lang si Kristo bilang tagapagligtas, ngunit hindi bilang Diyos. Sarili pa rin niya ang nasusunod at hindi si Kristo. Baka mamaya tayo ay carnal man. Pag linggo, praise the Lord, hallelujah. Pag Monday to Saturday, iba yung lumalabas sa pibig. Diba? Pagdating dito, kala mo napakabait, napaka-holy. Pero paglabas na ng simbahan, hindi malang makasmile sa daanan. Diba? Baka mamaya tayo po ay nandito pa rin sa pagiging carnal man. Nagiging Kristiyano lang kapag linggo. Nagiging Kristiyano lang kapag nasa loob ng simbahan. Pero kapag nasa labas na, nawawala na yung pagiging Kristiyano. Yan, sabi po, ito po yung 3 types of man. Ano naman daw po yung merong sa carnal naman? Tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, ngunit hindi bilang Diyos. Yan, sabi rito, sarili pa rin ang nagahari at hindi si Kristo. Ako ang masusunod, katawan ko to. Ako dapat ang masunod, Lord. Ganun po ba tayo? Pag sinabi ng Panginoon, huwag mong gawin yan, hindi Lord, katawan ko to, ako ang gagawa nito. Sinasabi ng Panginoon, huwag mo nang gawin yan, anak. Pero paulit-ulit pa rin natin ginagawa. Di ba? Huwag nating hayaan na baka tapikin ka ng Panginoon at iparealize sa'yo, anak, Kristiyano ka na. Binago na kita. Magbago ka na. Sana po, ganun din yung ginawa niya kay Peter eh. Di ba? Kung bakit niya sinabi yung mahal mo ba ako ng 3 times? Kasi itong si Peter, nakakalimot na eh. Nakakalimot na siya kung paano siya binago ng Diyos at kung paano siya tinawag ng Panginoon. Baka dumating din po sa punto na tapikin tayo ng Panginoon. Huwag nating asamin yung tapik ng Panginoon kasi masakit ang tapik ng Diyos. Di ba? Mas masarap yung tapikin tayo ni Pastor. Kasi paalala yon. Pero pag si Kristo na at ang Diyos na ang nagtapik sa atin, doon tayo matakot. Kasi baka mamaya, ibang tapik na yung gawin ng Panginoon para magising tayo doon sa dapat nating gawin. Diba? Kaya sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 hanggang 3, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ka kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain
sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasalibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Baka nandito pa rin po tayo sa pagiging karnal. Sa alin kayang uri ng tao tayo nabibilang? Sino po nagsasabing nasa natural man pa rin siya? Ay wala. Siguro naman sa second may tataas ng kamay ito. Sino po ang nasa spiritual man? Wala din. Naku, patay tayo talaga ito, pastor. Nako, isa lang, si pastor lang. Sino po ang nagsasabing karnal? Eh, nasaan po tayo? Tatlo lang naman po yung choices dito. Di ba? Nasaan po tayo? Nasaan po ba tayo? Nasa natural, spiritual, or carnal? Wala na po ibang binanggit. Ito lang po yung kaya. Naghahanap pa po kayo kung saan kayo pupesto. Alin po kaya ako doon? Kuya Noni, pag-isipan muna ako na isang linggo, baka mamaya malaman ko kung saan ako nababagay. Yan. Challenge ko rin po sa inyo sa pag-uwi nyo ng bahay. Nasaan na po kaya ako? Ako ba ay natural man pa rin, spiritual man, o nasa carnal pa rin? Sana po, next week, pag pinagtaas, tataas na po Yan, okay. Yan, kung tayo po ay katulad pa rin ng ikatlong uri ng tao, mga taong karnal o makasanlibutan pa, maaakay po ba natin ang iba na mananampalataya kay Kristo o tayo ay magiging katitusuran lang? Yan, kung tayo po ba ay nasa karnal pa rin pamumuhay, paano natin maaakay pa yung ibang tao? Baka maging katitusuran lang tayo ng tao. Diba? Kasi nakikita tayo dito every Sunday. Nagsisimba tayo. Saan ka nagsisimba? Sambahang Kristiyano sa Karuhatan. Yan. Tapos makikita ka sa beer house. Diba? Diba? Kita ka sa sugalan. Yan. Pero pag Sunday, nasa loob ka ng Sambahang Kristiyano sa Karuhatan. Pero pag nasa nasa tong-itan. Diba? Baka ganun po tayo. Sana po hindi po makita sa atin yung ganong bagay Tayo po ay binago na ng Panginoon. Sana po ay hindi tayo maging katitusuran ng iba. Baka sabihin, ay Kristiyano yan kumakanta yan sa choir. Pero mamaya meron kang kasama, nakita ka doon. Na bago man na ng palataya, sa tingin mo, maniniwala kaya siya sa'yo? Hindi. Kasi iba yung ginagawa mo kapag nasa loob ka ng simbahan. At iba yung ginagawa mo kapag nasa labas ka ng simbahan. Paano ka makakaakay sa Panginoon? Paano mo ma-share yung salita ng Diyos sa ibang tao, pero yung sarili mo ay hindi na naman nakikita yung pagbabago? Kung gusto nating maipahayag ang salita ng Panginoon sa iba at maging good testimony tayo sa iba, dapat yung sarili muna natin makita yung pagbabago. Amen po ba? Makita na tayo ay tunay na binago ng Diyos. Hindi lang every Sunday. Hindi lang naman tuwing linggo nandito ang Diyos. Araw-araw nasa atin ang Diyos. Araw-araw nandyan ang Diyos. Diba? Sana po, as a Christian, yun ang makita sa atin. Ang sabi po sa Marcos chapter 9 verse 24, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinin sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Yan. Mas mabuti pa raw na tayo ay bitinin na lang kaysa maging katitusuran pa tayo. Diba? Maging sanhi pa tayo ng pagkakasala ng ibang tao. Gaya nga po ng mga alagad, sinabi ni Pedro at Juan, minsan na silang nagkasala sa Panginoon, ngunit sila ay nagsisi. Nang sila ay pinanumbalik ng Panginoon, lalo pa silang nagamit upang marami ang makakilala sa Kanya. Alalahanin natin na minsan, ang ibang tao, ang tanging Biblia lamang nababasa nila ay walang iba kundi ang buhay natin. Kung paano natin ipinamumuhay ang katuruan ni Kristo. Lagi nating isipin, ang tingin sa atin ng mga taong hindi nakakilala sa Kanya ay mataas. Alam naman natin, pag sinabing Kristiyano, ang Kristiyano, mabait. Di yan nagkikipag-away. Di yan nagsusugal. Hindi yan gumagawa naman. Napakataas ng standard po sa atin as a Christian. Bakit? Kasi tayo ay binago na ng Panginoon. Pero kung nakikita pa rin yung mga bagay na yun sa atin, nakakalungkot. Hindi ko naman po sinasabing maging perfecto tayo kasi wala naman taong perfecto. Amen po ba?
Ang sinasabi lang natin, ingatan natin yung ating sarili na hindi maging katitisuran ng iba, lalo na doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Yan, ikatlo po, ano po ulit yung letter L? Letter E? And letter A, abide in God's Word. O manatili sa salita ng Diyos. Katulad po ni Pedro at ng iba pang alagad, isa sa mga patunay na tayo ay lumalakad sa patnubay ng Espiritu, tayo ay nananatili sa salita ng Diyos. Sabi po sa Gawa chapter 2 verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Makikita po natin sa talatang ito na intentional na naglalaan ng panahon ang mga mananampalataya kasama ang mga alagad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung papansinin ninyo, ito ang una nilang ginagawa. Binibigyan nila ito ng halaga. Tandaan natin, kapag binibigyan natin ng sapat na panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos, binibigyan din natin ng halaga si Kristo, sapagkat sinasabi sa John chapter 1 verse 1 hanggang 2, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Talon po tayo ng verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sino ba si Jesus? Si Jesus mismo ang salita ng Diyos at dapat tayong manatili sa Kanya. Sabi sa John chapter 15 verse 5 and 16, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anuman ang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Hindi tayo magiging mabuting saksi o disipulo ni Kristo kung tayo ay hindi mananatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Paano natin maibabahagi ang salita ng Diyos kung wala tayong pagkaalam o pagkaunawa tungkol dito? Amen po ba? Paano may share yung salita ng Panginoon kung ikaw mismo hindi mo alam? Paano mo maibabahagi yung salvation kung ikaw mismo hindi mo inaaral yung salita ng Panginoon? Hindi tayo magiging mabunga kung hiwalay tayo sa Panginoon. Ang tinutukoy na bunga ng Panginoon dito ay ang mga taong nababahaginan at natuturuan natin ng salita ng Diyos. Sabi po sa Gawa chapter 4 verse 4, Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumasampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Yan. Dako na po tayo sa ikaapat at panghuling letter. Ito po ay letter D. Ano po yung D? Yan, disciple people, o gawin nating disipulo ni Jesus ang mga tao at hindi disipulo natin. Tingnan po natin yung motibo ng ating mga puso. Baka kaya tayo nagdidisipulo ay upang may mga tagasunod tayo at hindi na ni Kristo. Baka minsan kaya tayo nagdidisipulo para maging tagasunod lang natin at hindi na ni Kristo. Sa pagdidisipulo po, tingnan natin yung motibo po natin. Bakit po ba tayo nagdidisipulo? Bakit ba tayo naghahayag ng salita ng Panginoon? Sana po kung bakit natin yung ginagawa ay dahil para sa Panginoon, hindi para sa sarili lang po natin. Baka ang nangyayari, ikaw na ang Diyos nung dinidisipulo mo, hindi na si Kristo. Sana po ang maging motibo sa pagiging disipulo ay bilang maging tagasunod ni Kristo at hindi po maging tagasunod po natin. Kung babalikan po natin ang Greatest Commission sa Matthew chapter 8 verse 19 to 20, sino po nakakaalam ng Greatest Commission?
Ayan. Kasi ayun naman po talaga yung ating vision, mission din dito sa church, di ba? Ayan. Sabi po dito, alin po kaya sa mga salitang nandito ang pangunahing utos ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit? Ayan. Basahin po natin yung Matthew 28 verse 19 hanggang 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Paano naman natin gagawin disipulo ang mga tao? Una, kailangan daw po nating humayo. Kailangan nating lumabas sa lugar na ito upang ipangaral ang salita ng Diyos. Yun po yung dapat nating gawin. Para makapagdisipulo, lumabas po tayo. Hindi lang po tayo mag-focus dito sa church. Napakarami po. Yan, dito pa lang sa Padrinao. Sa tingin nyo, yung mga nandito po sa paligid po natin ay nakakilala na sa Panginoon? Hindi pa. Ang challenge po sa atin ng Panginoon, humayo tayo na ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat yun po ay greatest commission. Utos ng Panginoon sa atin. Ikalawa, sabi po rito, babautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan. Ikatlo po, tuturuan natin silang sumunod sa lahat ng iniutos ni Jesus sa atin. Sabi po sa yung kanina nga po natin binasa, Matthew 28 verse 19 to 20, ang sabi po dyan ay humayo, bautismuhan, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tingnan po nating mabuti. Sumunod sa lahat ng iniutos ko, hindi po sa iilan, kundi po sa lahat ng utos niya sa atin. Balikan po natin muli ang Gawa chapter 1 verse 8. Sino naman po ang dapat idisipulo natin? Sabi dito, sa Jerusalem, una, sa pamilya, pangalawa, kamag-anak o mahal sa buhay. Pangalawa po, sa Judea, sa ating komunidad, sa ating mga kapitbahay, sa ating kaibigan. Sunod po, sa Samaria, sa mga hindi natin kaparehas ng kultura o paniniwala na marahil nasa ibang bayan o lugar. At panghuli po, sa ating bansa at sa buong daigdig. Hindi lang sa SKSK. Baka mag-focus tayo, SKSK lang. Napakarami pong mga tao ang kailangan ng kaligtasan. Marami pong kailangan nating idisipulo. Di ba? Ibahagi yung salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Gawa chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan, ito po yun. Yan, sabi po dyan, gawin daw po nating disipulo yung ating pamilya, komunidad, bayan, bansa, at ang buong mundo. Kaya po ba natin? Hindi po natin kaya kasi wala pong sumagot. Yan po yung challenge sa atin. Yan. Nais ko pong magbigay ng encouragement po doon sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga nanay, kung gaano kahalaga ang pagdidisipulo sa ating mga anak habang sila ay bata pa. Sino po rito nakakilala kay Susana Wesley? Siyempre, hindi nyo po kilala. Ayan, papakilala po natin sa inyo si Susana Wesley. Sino nga po ba si Susana Wesley? Ayan. Si Susana Wesley po ay isang ordinaryong nanay na may extraordinaryong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Siya ay asawa ng isang pastor at mayroon siyang 19 na anak. Sabihin niyo po 19, 19 na anak. Ngunit, 9 sa mga ito ay namatay noong sanggol pa lamang. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, bagaman siya ay maraming anak at maraming gawain sa bahay, sinisigurado niya na mayroon siyang sapat na oras sa bawat isa sa kanyang mga anak upang sila ay kausapin at turuan ng salita ng Diyos. Si Susana Wesley ay isang taong may malalim na relasyon sa Diyos. Noong kabataan niya pa, nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang kanyang oras para sa kanyang sariling kalayawan.
kundi sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa kabila ng kanyang maraming responsibilidad, araw-araw pa rin siyang naglalaan ng 2 oras sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang malaman ng kanyang mga anak na oras na ng kanyang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ginagawa niya po ay tinataklob niya sa kanyang ulo ang kanyang apron. Yun po yung sign na siya ay mananalangin na. Kaya yung mga anak niya, hindi siya pwedeng guluhin o kausapin. Senyalis ito sa kanyang mga anak na oras ng kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Alam ito ng kanyang anak mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Di naglaon ang kanyang katapatan sa Diyos ay nagbunga ng napakagandang pagpapala sa kanya. Sapagkat 2 lang naman sa kanyang mga anak ang kinilala sa buong mundo bilang mahuhusay na tagapangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay si John Wesley at Charles Wesley na naglapit ng milyong-milyong tao kay Jesus. Sa kanila po nagsimula yung tinatawag Wesleyan Church. Ayan. Sila po yung pamilyang yon. Biruin mo kung ang nanay ay ginagawa yung mga bagay na to, gagawin din niya ng mga anak mo. Eh kung sasabihin mo, anak, magsimba ka doon. Kasi kailangan mo magsimba doon. Pero hindi ka naman nagsimba, ano gagawin kaya ng anak mo? Susunod kaya? Baka hindi, ikaw nga nanay, hindi ka nagsisimba ako pagsisimbahin mo. Kung gusto nating madisipulo yung ating mga anak, dapat sa ating nagsisimula yung bagay na yon. Umating ka doon ng Sunday school para matuto ka ng salita ng Diyos. Pero ikaw nga, hindi ka naman umaattend. Magbasa ka ng Bible. Mag-pray ka sa Panginoon. Pero ikaw nga, hindi mo ginagawa yung bagay na yon. Paano madidisipulo ang anak mo? Ganon din sa ibang tao. Sana po kung ano yung sinasabi natin, yun din po yung ginagawa natin. Yan po yung halimbawa na ginawa ni Susana Wesley. Naging good example siya, naging good testimony siya sa kanyang mga anak at kung bakit nagkaroon siya ng ganitong bunga. Kung gusto natin na mabago yung pamilya natin, simulan natin sa sarili natin. Kung gusto ninyo na yung asawa ninyo ay mabago, simulan mo sa sarili mo. Kung gusto mong makakilala yung iyong pamilya sa Panginoon, simulan mo sa sarili mo. Gawin mo sa sarili mo. Hindi lang para sa mga magulang, kundi para din sa mga kabataan. Kung gusto mo ma-encourage yung mga kaibigan mo, mga classmate mo, na makakilala sa Panginoon, tingnan mo muna yung sarili natin. Check natin yung sarili natin. Kung tayo ba ay nagiging good testimony para sa ibang tao. Balikan po natin ang 4 na paraan kung paano mailalapit o maililid ang mga tao sa ating Panginoong Hesus. Ano daw po ulit yung L? E? A? And letter D? Yan. Sa akin pong pagtatapos, minsan pa po nating basahin ng sabay-sabay ang John chapter 21 verse 15. Sabi po rito, tinanong si Jesus at sinabi, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Mahal po ba natin si Jesus? Kung talagang mahal natin si Jesus, sumunod tayo sa Kanya at pakainin natin ang Kanyang mga tupa. Gawin po natin ang iniatang ng Diyos sa atin. Ibahagi natin ang salita ng ating Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Itong buwan po ng August, itinuro po sa atin ni Pastor kung paano mag-disciple, kung paano i-lead yung pamilya natin, paano tayo makakapag-disciple ng iba. Sana po, i-challenge natin yung sarili natin na maibahagi natin sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon kung sino si Kristo sa buhay natin at kung paano tayo binago ng Diyos. Huwag tayong maging selfish na tayo lang ang ligtas. Maraming mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon at kailangan nilang malaman kung sino ang Diyos sa kanilang buhay at makamit din nila ang kaligtasan na meron po tayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Marami pong salamat sa iyong pagtuturo sa amin sa umagang ito. Salamat po sa mga salita niyong nagbigay inspirasyon sa amin upang gawin ang inyong dakilang komisyon sa amin, ang magdisipulo ng mga tao. Dalangin namin na maging mabubuti at huwarang disipulo mo kami, gayon din ang aming mga dinidisipulo. Patnubayan po ninyo kami at laging turuang lumakad sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po.